أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. As there was a debate today earlier, and the topic was about Prophet Isa alayhi salam, which is well known as the Christians. There might be some Christians here, they call it Jesus Christ or Jesu Cristo in Tagalog. But the names usually not change. Hindi dapat palitan yung pangalan. But it is the problem in the Christians world. They always change the names. The name of, one of the name of God is Allah, which is changed. Even in the scriptures before, the name is used to be Allah, but they change it to God or Dios. But the true name of Allah, one of the true name of Supreme Being, God Almighty, is Allah, but it was changed. Prophet Jesus is never be called Jesus in the history. Yung pangalan ng Prophet Jesus, the true name is Isa al-Masih. Kahit papunta kayo na yun doon sa Middle East, sa lugar siya, doon siya na pinanganak, Bethlehem, which was known as Nazariah, or they call it Nazareth. Even today, there is no person named Jesus today. But the name there is still Isa al-Masih. Even today in Middle East, in Palestine, even those hindi sila Muslim, but pangalan lang yung babae, hindi Mary, Mariam. Until today, kung papunta kayo dun sa lugar na pinanganak si Jesus, walang pangalan Jesus dun. Pangalan dun Isa al-Masih, Isa. And al-Masih was a title. Yang title ni Prophet Jesus, al-Masih, the Christ. We just translated as Christ, Christos and Christ, but the true name of Prophet, the title of Prophet Jesus was Masih. Messiah, they called it in different version, but the true name was Masih. In the Quran, they mention name Isa al-Masih, Ibn Maryam, son of Mary, anak ni Maria. Hindi anak ni Diyos, anak ni Maria. Once you call him that he is the Son of God, kung sabi ng isang tao, si Jesus anak ni Maria, siya ginawa ng shirk. Kung sabi ng isang tao, si Jesus anak ng Diyos, ginawa siya ng malaking kasalanan. Ginawa siya ng tambal sa Allah, ginawa siya ng tambal sa Diyos. Ginawa siya ng isang masamang salita kay Diyos kung sabi niya na Diyos na may anak. Bakit ito isang masama? Kung sabi ng isang tao na Diyos na may anak, bakit ito isang masama? Sabi ng Allah sa Quran, وَقَالَ اتَّخَذُ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, and they say, Ar-Rahman, yung pinakamabagin, karoon siya na anak. لَقَدْ شِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Katotohanan, ginawa niyo ng isang masamang bagay. Masamang salita. Para mumurahin kay Diyos. If you can going to analyze why it's a bad word to Allah, bakit ito mumurahin kay Diyos na kung sabihin ng isang tao na Diyos na may anak, bakit ito isang mumurahin kay Diyos? For example, kung sabi ng isang tao, si Jesus anak ng Diyos, bakit ito mumurahin kay Diyos? Sino ba ang nanay ni Jesus? Maria. Kung
sabi mo yung tatay, Diyos, ano ginawa ninyo? Si Diyos saka si Maria mag-asawa. Kung sabi ng isang tao, si Jesus, anak ni Maria, at yung tatay niya, si Diyos, yung tagapagligtas, siyang tatay niya. Ano ginawa niya? Ano ginawa niya na yun? Ginawa niya na yun sa sarili niya, sa pananampalataya niya, si Diyos, saka si Maria mag-asawa. Dahil si Diyos ng tatay, yung Maria nanay. Dahil ito masama. Dahil ito mumurahin kay Diyos. Ginawa niyong Diyos, yung asawa niya, isang babae. Yung tunay ng Diyos, Allah, wala siyang asawa, wala siyang anak. Tunay ng Diyos, yung tagapaglikha, wala siyang asawa at wala siyang anak. Siyang likha ng lalaki, siyang likha ng babae, siyang likha kay Adam, at siyang likha kay Eva, para silang multiply, kaya marami tayo na sa mundo. Kung ginawa mo Diyos parang tao din, yan mumurahin kay Diyos. Masama salita kung sabi ng isang tao, si Diyos na may anak. Yun ang talata sa Biblia, na John 3:16. Yan, sabi ng mga Christian scholars, yan na ito, concoction, fabrication, gawa lang. Hindi sinabi ni Jesus ito. Yan sabi ng mga, ito ginawa ng mga tao lang yan. Hindi na revelation to ito. The God so loved, so He gave His only begotten Son, not made. Ano sabi nito begotten Son? Kung basa ninyo sa dictionary, kahit anong dictionary, Britannica, Oxford, Webster, any dictionary, ano sabi ng begotten Son? Not creative. Hindi likha. Begotten. Sabihin ng bigatin, kung isang lalaki, meron siya sa relation sa isang babae, sexual relation. Tapos kung buntis na siya, yung lalaki na ito, he beget a son. That's the meaning bigatin. Kung isang lalaki, meron siya sexual relation sa isang babae, kahit asawa, kahit hindi asawa. Tapos yung buntis na yung babae, yung lalaki na ito, siyang tatay. And that son is the begotten son of that man. That's the meaning of begotten son. No other meaning in dictionary. The only meaning of begotten, when a man is going to have a sexual relation with a woman, and then she got pregnant, that man will be called father, and that son will be called the begotten son. Will you call that Jesus is the begotten son of God? Then you are making a blasphemy. You are insulting Him. The Christians, they say, they believe in only one God. Any Catholic you ask, how many God do you have? Only one God. You ask, who is your God? They say Jesus Christ. But the Jesus Christ is not God. He is only a man. Si Jesus Christ, siyang isang tao. Likha ng Diyos, likha ng Allah. Likha ng Allah, galing siya sa babae lang. Galing siya kay Maria, meron siya nanay, walang tatay. Katulad si Adam. Adam alayhis salam, Prophet Adam, unang tao. Wala siyang tatay, wala siyang nanay. Si Jesus may nanay, wala lang tatay. Likha ng Diyos. Tapos sabi ng mga Kristyano, si Jesus ay Diyos, para siya ng Diyos. Kung basa ninyo sa Biblia, si Jesus lagi siya samba sa Diyos. Kung siyang Diyos, bakit samba siya sa Diyos? Kung siyang Diyos, yung tunay ng Diyos, hindi siya pinanganak. Kung tanong tayo sa mga Katoliko, si Jesus ba pinanganak? Sabi niya siya pinanganak. Kung siya pinanganak, hindi pwede siyang Diyos. Dahil yung tunay ng Diyos, hindi siya pinanganak. Wala siyang umpisa, wala siyang katapusan. Kaya, basa ko kanina yung Surah Al-Ikhlas. If you go to any Catholic and you say, La ilaha illallah, there is no God except Allah. Walang Diyos maliban kay Allah. Siyempre, tanong nila, sino ba si Allah? The answer is in the Quran, Surah Al-Ikhlas. Any Muslim here, you can make da'wah. Huwag na sabihin, hindi ko marunong da'wah. Da'wah is simple. I speak Tagalog for da'wah, for Allah. So you all can speak. And you can go and bring the message of Islam. Because it's our obligation.
Kung sabi ng isa Katoliko, sino ba yung Allah? So you can answer from the Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo, siyang Allah, nag-iisa. The number one answer, Allah is only one, not three. If you ask a Catholic, they say God is only one. Kung tanong mo sa mga Katoliko, ilang bang Diyos ninyo? Sabi na isa lang. Hindi pala isa yun. Dahil Ama, Anak, Espiritu, ilan ba ito? Tatlo. Kung papunta isang bata sa school, kahit grade 1 lang, grade 1. Pasok na yung teacher ng mathematics. Sabi ng yung teacher ng mathematics, 1 plus 1 is 2. 2 plus 1? 3. Yung sabi na yung mga estudyante, okay lang. Marunong na, 1 plus 1 plus 1 is 3. Mamaya labas na yung teacher ng mathematics. Pasok, pare. Catholic. Sabi ng pare, 1 plus 1 plus 1 is only 1. Yung mga bata, magulo na. Sabi na nung klaseng teacher, kanina sabi 1 plus 1 plus 1 is 3. Now, yung itong bagong teacher, sabi na 1 plus 1 plus 1 is only 1. Ano nangyari sa mga bata? Sira ulo na. Dahil magulo, kanina is 1 plus 1 plus 1 is 3. Ngayon, 1 plus 1 plus 1, only 1. Ama, anak, ilan? 2. Dagdagi wal espiritu? 3. Sabi ni pare, hindi 3, isa lang. Kung may isang tao na tama yung utak niya, hindi pwede tanggap ito. 1 plus 1 plus 1 is only 1. Kung may tama sa ulo, pwede tanggap. Kung okay na yung ulo mo, hindi pwede tanggap yan. 1 plus 1 plus 1 is only 1. Hindi pwede tanggap kung ayos na yung ulo mo. Kung may tama sa ulo mo, pwede ka tanggapin 1 plus 1 plus 1 is only 1. Hindi pwede tanggap yan. Simple mathematics. Logical. The Father and Son 2 plus the Holy Spirit 3. Now what is the mystery here? Nothing is mystery here. God is not making the gulo for us. He teaches us a simple faith. There is only one God and only one person. And He is Allah, siyang tagapaglikha, siyang banal, siyang hari, siyang pinakamataas. Very simple faith. Now what is the three? Father, Son, and Holy Spirit. What is the three? Ama, Anak, Espiritu. Yung Ama, siyang tagapaglikha, siyang Allah. Siyang Allah, siyang isa lang. Allahu Samad. Allah, wala siyang may kailangan. Hindi siya kailangan ng kain, hindi siya kailangan ng uhaw, hindi siya kailangan ng pagod, wala siyang may kailangan. Lam yalid, walam yulad. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Ano sabi nito? Yung tunay ng Diyos Allah, wala siyang tatay, wala siyang anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. At wala siyang anuman katulad. Yung tunay ng Diyos Allah, hindi siya katulad ng tao, hindi siya katulad ng hayop, hindi siya katulad ng lupa, hindi siya katulad ng langit, hindi siya katulad ng araw, hindi siya katulad ng buwan. Wala siyang katulad. He is the biggest. Yung lupa, langit, siyang likha na lahat. Siya mas malaki sa lahat. Unlimited siya. Lahat ng likha niya, sa harap sa kanya, malipas sa isang bigas. Siyang unlimited siya. Pwede siya baksak lahat ng mundo. Sandali lang. Siyang tunay ng Diyos, Allah. So sino ba yung tatlo na yun? Ama, Anak, Espiritu. Yung Ama, hindi siya Ama, wala siyang anak, siyang Allah, siyang tagapaglikha. Yung sabi ng pangalawa sa mga Katoliko, yung anak, hindi siya anak ni Diyos, siyang anak ni Maria. Likha ng Diyos sa kanya, galing sa nanay lang. Si Jesus Christ, Iso Kristo, doon siya pinanganak sa Middle East, sa Bethlehem, siyang parang isang Arabo. Salita niya Aramaic, katulad ng Arabic. Kung mag-greet siya sa tao, sabi niya, Assalamu alaikum. Katulad sa ating Muslim, Assalamu alaikum. Si Jesus Christ, siya isang tao, pinanganak siya doon sa Middle East, sa Bethlehem, or Nazaria, or Nazareth. Lapit mo si Kuya. Hindi siya anak ni Diyos, siyang anak ni Maria. Siyang alipin at propeta ng Diyos. So tanggalin na yung pangalawa.
Yung pangatlo, yung Holy Spirito, yung Banal na Santo, sabi nila, Holy Spirito, siyang isang anghel. Pangalan niya Gabriel o Jibril alayhi salam. Siyang papunta kay Maria, kasawang tao, para sa dala ng salita ng Diyos. Ano yung salita ng Diyos? Yung utos ng Diyos. Ano yung utos ng Diyos? Maging mangyari. Buntis na siya. Si Holy Spirit siya papunta kay Maria, kasawang tao, pasok siya doon sa bahay niya. Sabi niya, karoon ka ng anak. Sabi ni Mary, paano? Wala siya kasawa. Sabi ng Angel Gabriel, o ni Holy Spirito, sabi niya, yang utos ng Diyos. Kung ano gusto niya, sabi lamang niya maging mangyari. So dala ng Holy Spirito, siyang katawang tao, siyang isang anghel. Pangalan niya Gabriel. Papunta doon kay Maria, dala siya ng utos ng Diyos, salita ng Diyos. Sabi niya, maging buntis na siya kahit wala pa siya kasawa. Si Maria, buntis na siya. Simple lang. Very easy to understand. You don't need to follow any mystery which you cannot understand. If any Greek Catholic will go to the priest, sa pare, kung tanong niya, pare, hindi ko tindihan, 1 plus 1 plus 1 is only 1. Ano sabi ng pare? Galit. Palayas ka dito. Huwag ka tanong ganon. Bawal ganito, tanong. Dahil si pare walang sagot. Hindi pwede siya sagot yan. Bakit yung 1 plus 1 plus 1, Ama, Anak, Espiritu, bakit isa lang? Dahil ito tatlo. So kung sa school yung bata, kung isang teacher sabi 1 plus 1 plus 1 is 3, but yung pare sabi niya 1 plus 1 plus 1 is only 1, yung bata maging tirahulo na. Inisip niya, tira na. Confusion. Confused na siya. But if you follow the Islam, no confusion. The Islam believes in only one God. Kami Muslim maniniwala sa isa lang Diyos, tunay na isa lang Diyos, Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pinagamahabagin, pinagamaawain, Al-Malik, ang Hari, Al-Quddus, ang Banal. So Allah is the only true God which we should worship. I think the time is maybe about to finish. What should be the time to stop? Brother, anybody can guide here? What's the time to be stop here now? Brother Rashid. Sir Rashid. Ilang 10 minutes more? So maybe around few minutes more can be 5 to 10 minutes? 8 o'clock tapos na. Okay, so I can just make conclusion now. I can go for conclusion? Inshallah. So because we are waiting for the food is coming, inshallah. Is the food arrived here already? Food, Jamil. Okay, the food will be coming, so example is time finished, we can give the food outside, everybody can take the food and water, inshallah. The food and water is coming, inshallah. So that's inshallah, I can go for conclusion now because time is it's already finished, but I just make conclusion, and if anybody wants to question, kung may tanong, you can ask inshallah, and we can make very important thing is the dua, panalangin. So, true God is Allah. Yung tunay ng Diyos, Allah. So Allah said, Kul Allahu Ahad, say, He is Allah only one. Sabihin mo siyang Allah nag-iisa. Allahu Samad, Allah wala siyang may kailangan. Lam yalid wa lam yulad, hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinag-anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, at wala siyang anuman katulad. Kung sabi na sa tao si Jesus ay Diyos, hindi siya pwedeng Diyos dahil hindi na siya isa lang. Maraming nang katulad ng Jesus sa mundo. Because Jesus ang tao, lahat tayo tao sa mundo. Allah Samad, Allah yung tunay ng Diyos, wala siyang may kailangan. But kung kita tayo sa buhay ni Jesus, si Jesus marami siyang kailangan. Nung pinanganak siya, he was breastfed by his mother. Dumididi yung nanay niya sa kanya. Umiyak siya. Kumakain siya ng tinapay kung lumaki siya. Nung lumaki siya, kumakain siya ng tinapay katulad ng yung bread ng shawarma. Inom siya ng tubig. Tulog siya. Gising siya. So kung tingnan natin na ang buhay ni Jesus, marami siya na kailangan. May sulat sa Biblia, nung pinanganak si Jesus, sa pang-walong araw, tinuli siya. So Jesus hindi pwede siyang Diyos dahil marami siya may kailangan. Panalangin siya sa Diyos, samba siya sa Diyos. So, Jesus marami siya kailangan, hindi pwede siyang Diyos. Lam yalid wa lam yulad. Yung tunay na Diyos, hindi siya nagkanak at hindi siya pinanganak.
Natanong ko sa kung may Katoliko dito, o kung kasabalak sa labas, si Jesus ba pinanganak o hindi pinanganak? Si Jesus ba pinanganak o hindi pinanganak? Siyang pinanganak. So hindi pwede siya qualified ng isang Diyos dahil siyang pinanganak, siyang isang tao. Walang yakul na kufunat at tunay ng Diyos Allah, wala siya naman katulad. Si Jesus marami siya katulad yung mga propeta, katulad si Moses. Yung miracle ni Jesus na isang patay buhay, ginawa ng Diyos, ginawa ng Allah, katulad si Moses. Meron siya na isang miracle, tapon siya ng tungkod niya, maging ahas. Sino ginawa ito? Ginawa ng Diyos, hindi ginawa ni Moses. Sino yung buhay ng patay? Hindi si Jesus, yung Diyos man, ginawa siya yung buhay, na yung patay na maging buhay, dahil maniniwala ng mga tao na si Jesus isang propeta galing sa Diyos. So lahat ng mga propeta may miracle. Lahat ng mga propeta may revelation. Katulad si Moses, Jesus at si huling propeta, Muhammad. Si Jesus marami siya katulad, Moses, Muhammad, yung mga ibang propeta. Si tunay ng Diyos Allah, wala siyang katulad. So that's all inshallah. May Allah guide us. Kung may tanong, you can ask inshallah. Kung walang tanong inshallah, I will make the dua. Okay, inshallah. Yes, what's your name please? Approach. Sorry? Lapit. Okay, what's your question? Lapit. Ano yung microphone? Lapit. Assalamualaikum mga brothers and sisters, nandito po sa ating talakayan ito, sa ating namumunong nagpapakilala sa atin, nagpapahayag. Ito po ang katanungan ko po. Sa nabasa ko sa Biblia. Tatagalogin ko po, ang sabi doon, marami pa sana po ng mga ginawa si Jesucristo, na doon po sa Biblia po, ano? Na kung susulatin din sana, ay sana hindi magkakasya ang mundo sa mga ginawa po niya. Ito po ang tanong. Ano po yung mga ginawa ni Jesucristo na hindi po nagkasya na andun po sa Jesucristo sa Revelation na kung susulatin ay hindi magkakasya ang mundo natin sa mga ginawa niya. Ano po yun ang mga nagawa po ni Jesucristo? Okay, excuse me, for a while. Brother. I want to know in English because the Tagalog is not like. I will translate it in English. This is in Revelation. It says, there are many acts which Jesus Christ has did in his lifetime. However, if it was written, it could not even fill the whole world. What were those actions, or what were those good deeds, and what were those commandments of Christ he did when he was still alive? It was written in the Bible. So first of all, I will clarify that not everything in the Bible is right. First of all, remember this one. For example, if you open the Genesis, kung basa ninyo sa una lang, sa Genesis lang, sabi doon sa Genesis, likha ng Diyos langit at lupa sa 6 na araw, at sa 7 araw, pitong araw siya napahinga. Ano ito? Tama, mali? Mali. Dahil ito na ng Diyos, hindi siya pahinga. Kung siya ang pahinga, baksak tayo lahat. So Bible is not accurate. Even the Bible scholars admit the Bible has lots of mistakes. I have a reference from Plain Truth, the magazine from New York, issued by the Jehovah's Witnesses, and they wrote there, the King James Version of Bible contains 50,000 errors. So Bible is not the book which is authenticated. There are lots of errors. Now the brother is asking that Jesus did so many deeds which cannot fill the whole heaven. I cannot say that must be right because Jesus is a limited life, which was 33 years. He was left in the earth for 33 years. And he got some miracles. For example, he touched to the dead person and he got alive with the permission of Allah. And he said, "Kum bi-iznillah," by the permission of Allah.
I can just share how big is our universe. Yung langit at lupa, how big. According to the modern science, kung travel tayo sa universe with the speed of the light, sa speed ng ilaw, 300,000 kilometers per second. 300,000 kilometers per second. Yung mabilis na aeroplano, 1,000 kilometers per hour. Isang oras. Yung light, speed of the light, 300,000 kilometers per second. And if you want to travel in the langit, sa universe, we need to travel for 93 billion years. It's the size of the universe. And Jesus is just a creation out in this universe. Just a creation. And his mother. But they were righteous. Sila mabait ng tao. Jesus was the honorable prophet of Allah. And whatever he did the miracles, it's only by the will of Allah. Not by his own will. He said even in the Bible, I cannot do anything with my own will. But what the will of Allah, I can do only. He said that. I can do with my will, nothing. So Jesus did some miracles, and these are well known to us. Some in the Bible, some in the Quran. And those miracles he did by the will of Allah. But Jesus is just a human being. Siyang isang tao, siyang isang alipin. The miracles of Allah, the signs of Allah are unlimited. The names of Allah are unlimited. His power is unlimited. Yung Diyos. Allah said in the Quran, if all the seas become the ink, tinta, lahat ng mga dagat maging tinta. At lahat ng mga tanim, gawin tayo ng pen. At sulat tayo ng salita ng Allah, the words of Allah can never finish. That's Allah. And Jesus is only a creation of Allah. Si Jesus siyang isang tao, siyang isang alipin ng Allah. And he can only do what God permits him to do. So don't make Jesus equal to Allah. Rather believe him as a prophet of Allah and a slave of Allah. He is not more than a prophet of Allah. And we love him and we respect him. And no Muslim here who is not respecting Jesus as a prophet, and if any Muslim is not respect Jesus as a prophet and not love him, he is not a Muslim. He is a disbeliever. So that's all my answer for that. Any other question? Otherwise I can make dua, inshallah. Dua. Inshallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Amin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. Our Lord, give us good in this world and good in the hereafter, and save us from hellfire. Amin. Our Lord, save us from your anger. Our Lord, Ya Allah, be happy with us and enter to us in paradise. Al-Firdaus, Jannat al-Firdaus with high ranks. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Peace be upon all of you. Kapay Parsi Mulad.